Good morning, everyone. Binabati ko po kayong lahat po ng magandang umaga. Hello po sa inyong lahat. Good morning, mga bata, mga children. Say hi! Hello! Ayan. Okay, behave kayo mga bata. Kinig tayo sa salita ng Diyos. Binabati ko din ang lahat po na nakikinig ngayon from Church Ruach, Church Maranatha, and all over the world. And kayo po ay welcome sa Church Emmanuel. And the theme for today's sermon is, kapag tinawag ka ng Diyos, huwag ka nang lumingon pabalik. Amen? Sa aking paglalakbay dito sa lupa, marami po akong pinangaralan ng mga kabataan, mga tao na naglingkod, na nagkaroon sila ng desire na umibig na naman sa mundo at bumalik sa kasalanan. Dumating sa buhay nila na parang nawalan sila ng gana maglingkod sa Panginoon. Yung sobrang init nila sa Panginoon noon, na pupuri, hallelujah! Bigla na lang nawala yun at bumalik sila sa sanlibutan dahil lumingon sila pabalik sa sanlibutan. Amen? Ganito kasi ang sinasabi ng Biblia. Ang gusto ng Diyos, siya lang ang iibigin mo, wala nang iba. Kapag umibig tayo ng ibang mga bagay, ibigin natin yan, ibig sabihin, mayroon tayong ibang iniibig na nahahati yung ating focus sa Panginoon. At sabi kasi ng Diyos, hindi pwede na dalawa yung master mo. Kinakailangan mo talagang mamili sa dalawa. Minsan kasi, pag iniibig na natin yan, yun na, nawawala tayo ng focus ng Panginoon. At sabi po ng salita ng Panginoon, karamihan po ay lumilingon habang sila ay naglalakbay na. Lumilingon sila, ano na kaya yung buhay pag ilang years na tayo dito sa church? 3 years na, 4 years na, 5 years na, ganun pa rin ang buhay natin. Wala pa rin tayo mga ganito, ganyan. Ano na kaya yung buhay natin next year, next month? Bigla na lang papasok yun ng mga desire sa kanilang puso. At sabi ng Diyos, 1 John chapter 2 verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Hallelujah! Bigla na lang tayong umibig ng ibang iniibig natin, makamundo. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, hindi yan sa Panginoon. At ang nagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagbumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. The keyword is sanlibutan. Ang sanlibutan na yan ay nagmamayari na yan, si Diablo, si Satanas. Gusto niya hatakin ka. Ito gawin mo. Ibigin mo ito. Ibigin mo itong bagay na ito. Ibigin mo hanggang ma-divert ng attention mo at meron ka ng bagong inibig. At yun ang pasimula na ang pag-ibig mo ay manlamig. Amen? Noon, nagpupuri ka sa Panginoon. Amen? Hanggang dumating sa buhay mo ang isang lalaki ba o hindi mo nauna ang Panginoon sa buhay mo, nauna mo pa ang isang lalaki, nauna mo pa ang isang babae, doon ka na naibig. Doon ka na nagay na nawala yung init ng pananampalataya mo, yun ang nangyari sa iyo, nanlamig ka. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Amen? Sinasabi kasi natin noon, Lord, I love you. Lord, iniibig kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Lumuluhod ka araw at gabi. At bigla na lang dumating ang pag-ibig mo sa sanlibutan, Brother Ray. Mr. B, sana hindi mangyari yun. Amen? Kasi karamihan po, marami po mga binata na pinangaralan ko. Unang-unang, napakasaya ng ibigin ng Panginoon Diyos. Hallelujah, puri ng Panginoon. Kung minsan nagtitestimony, pumupunta sa harap, umiiyak, lumuluhod, parang sa tingin mo, talagang forever na talaga siyang magsisilbi sa Panginoon. Pero sa bandang huli, bigla na lang nawala ang init niya. Kayo nga, 2 taon lang, pero yung iba, mga 7 years, dumating yung panlamig niya at nawala siya. Dahil mas inibig pa niya ang sanlibutan ng mga bagay. Sabi mo kasi, inibig mo ang Diyos at iniibig mo ang sanlibutan. Kaya sabi ng Diyos, ganito ang sinasabi niya sa iyo, na kailangan ang mahal mo lang ay ang Panginoon, hindi sanlibutan. Siloso ang Diyos, jealous ka, mga taksil. Sabi ng Diyos, taksil ka, bakit mo inibig ang sanlibutan? Sabi mo, ibig mo.
At ngayon, nandun ka sa sanlibutan. Hindi ba ninyo alam na ang makipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Bakit na nagiging kaaway ng Diyos? Dahil mas inibig mo na ang sanlibutan. Meron ka ng bagong Diyos. May bago ka ng Panginoon. Hindi na ang Diyos mo na si Jesus Christ. Nahahati ng pag-ibig mo. May pag-ibig ka sa sanlibutan. May pag-ibig ka na naman sa Panginoon. Ang tema natin ngayon, pag tinatawag ka na ng Diyos, huwag ka nang lumingon pabalik. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy ka na. Amen? Huwag mo nang tingnan, ano kaya ang nangyari sa buhay ko? Ano kaya ang gagawin ko? Serve ako sa Diyos. Ganito na siguro ang nangyayari sa buhay ko. Mag-i-evangelize na lang ako. Pagkatawanan na lang ako ng mga tao. At bigla na lang dumating, brother, ang isang negosyo sa buhay mo. Bigla na lang nanlamig na naman ang pag-ibig mo. Bigla na naman dumating ang offer. Bigla na naman nawala ang focus mo. At sabi ng Diyos, ano ba talaga? Sino ba ang iniibig mo? Paglilikuran mo ba ako? Ano? Doon ka na naman. Kaya nagagalit ang Diyos sa ang taong pag ganun-ganun ang isip. Alam niyo ba yun? Parang alon. Lakad na lang. Bigla na lang ganun. Saan yung hangin? Doon ka. Saan yung malakas sa hangin? Doon ka. Mahina ang hangin. Doon ka naman sa kabila. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia na ganito, Lucas chapter 17 verse 32, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino ba ang asawa ni Lot? Lumingon sa sanlibutan. Ganun din ang mangyayari sa inyo, kapatid. Magiging bato ang puso ninyo kapag lumingon kayo sa sanlibutan. Mai-stuck kayo, mag-freeze kayo. Lumingon kayo kasi. Sabi ng Diyos, tuloy-tuloy lang anak, kasi gugunawin ko na ang Sodom and Gomorrah. Hallelujah! Sino ba asawa ni Lot? Yung babae na lumingon sa sanlibutan sa Sodoma. Ito sinabi kasi, Lucas chapter 17 verse 28 to 30. Gayon din ang mangyayari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikainan, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim, at nagtatayo sa bahay. Ngunit ang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Hallelujah! Dadami ang kasalanan, dadami ang mga taga-sanlibutan, gagawa ng karumihan ng mga tao. Kaya ang sinabi ng Diyos kung ano ang nangyayari noon, ganoon din ang mangyayari ngayon. Kaya kuminsan ang Kristiyano kasi, iniinggit ni Satanas. Tingnan mo si Kuano, kapitbahay. Dumalaki yung bahay niya. Samantalang bahay mo, ganyan lang. Niigit ka. Tingnan mo yung kanilang buhay, yung sesere lang. Nagsiswimming sila, samantalang luhod ng luhod ka. Hindi ka yata dininig ng Diyos eh. Tingnan mo, gumawa sila ng kasalanan, nanakaw sila. Samantalang ngayon, ikaw, gusto ni Satanas na yung pag-ibig mo sa Diyos ay gusto niyang palamigin. At gusto niya ang pag-ibig mo ay doon na sa sanlibutan. At unti-unti ka nang iibig doon at mawawala ka sa Diyos. Ito lang ang sabi ng Diyos sa kanya eh. Ni Lord, Genesis chapter 19 verse 17. Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtayo kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ang sabi ng anghel, gugunawin na Lot, alis na kayo, huwag na kayong lilingon. Ang tanong, bakit asawa ni Lot? Bakit malumingon? Tinignan niya kung meron pa ba siyang mga kaibigan, meron pa ba siguro siyang mga lupa ba niya, lumingon siya, meron pa bang natira. Kapag tinawag ka na ng Diyos, huwag ka nang lumingon. Sabihin mo sa katabi, huwag ka nang lumingon. Tinawag ka na nga ng Diyos eh. Huwag ka nang lingon ng lingon. Ano kaya gagawin sa buhay ko? Ano kaya mangyayari? Tinatawag ka naman ng mama mo, tinatawag ka naman ng anak mo, sabihin mo sa katabi mo, kung gusto mong sunod sa Diyos, huwag ka nang lumingon. Huwag ka mabago-bago ang isip mo. Ayaw ng Diyos yun. Wala kang panindigan. Meron kang sasabihin, panindigan mo yun. Kung ano sinasabi mo, gawin mo. Yung mga pangako mo sa Diyos, sinasabi mo, Lord, susunod na ako sa iyo. Pakasal ka na sa Diyos eh. Nagpapautismo ka na. Di ba? Alam mo ba yung pagpapautismo? Nagpakasal ka na sa Diyos. Wala nang ibang Diyos. Ibigla ka lang tumalikod sa Diyos kasi nandito naman ang biyaya. Ayun, naakit ka naman dun. At sabi ng Diyos, ayan na naman ang Diyos-Diyosan mo. Kasi kung minsan, napapahama kasi tayo sa mga bagay.
Kung sabi ng Diyos, alis ka dyan, alis ka na. Amen? Kasi yung lugar na yan, para ng Sodom and Gomorrah. Bakit nandyan ka pa? Mga kapatid, tinawag na kita eh. Sabi ng Diyos, Pahayag chapter 18 verse 4, narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babylonia. Binabalaan siya ng anghi, umalis ka na dyan sa Babylonia. Alam mo na makasalanan, nagpatanggal ka pa. Bayan ko, huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahan kasama niya. Manidamay ka sa kanilang kasalanan. Alam mo na yung tao yun, mga kasalanan yun, sabay na sabay ka. Alam mo na kasalanan, gusto mo pa rin, alam mo na droga yan, gusto mo pa rin. Kapag tinawag ka ng Diyos, alis ka na dyan. Pag alis mo, bigla na lang lilingon. Dahil tinawag ka ng mama mo. Kapag isuko mo na ang buhay mo, wala nang balikan pa. Sumunod ka na sa Panginoon. Ano ba ang kasalanan ng panahon ni Lot doon? Ganito ang kasalanan nila. Genesis chapter 19 verse 5. Pasigaw nilang tinanong si Lot. Diba? Grabe na yung mga tao kasalanan ng panahon na yun. Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. Ganun na, kahalayan na ang lugar na yun. Kasamaan na ang lugar na yun. Pero ayaw pa rin ni Lot dahil gusto niyang kasamahin yung kanyang mga anak, kasamahin yung lahat ng mga turo. Ayaw na makinig ng mga tao eh. Ayaw nilang makinig pero gusto nilang samahan ni Lot. Sabi niya, magmadali na kayo ba? Huwag na kayong lilimod. Diretso na kayo. Gugunawin na ng Diyos. Bigla nang lumingon ng asawa ni Lot. Gusto pa siya sa kasalanan. Ano ang kasalanan ng Sodom? Ezekiel chapter 16 verse 49. Tingnan mo ang mga kasalanan ng Sodoma. Siya at ang kanyang mga anak ay may mamalaking kayamanan, kasaganahan sa buhay. Ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga ngailangan. Ito sa mga kasalanan nila. Naging palalo sila. Bukod doon, gumawa sila ng kasuklap-suklap ng mga bagay. Nang makita ko ito, pinarusahan ko sila gaya ng iyong nalalaman. Kapag tatawagin ka na ng Diyos, huwag ka nang lumingon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang lumingon. Spiritually, huwag ka nang lumingon pa. Diretso ka na. Tinawag ka, ha? Sabi ng Diyos, ito na, lugar mo na to. Ganito kasi kung minsan ng Kristiyano eh. May mga panahon kasi na kapag mag-serve ka na sa Diyos, bigla nilang sisingkin sa isip mo ba, paano na lang kayo yung lupa ko? Paano na lang kayo yung pamilya ko? Paano na lang kayo si mama? Paano na lang kayo si papa? Paano na lang kayo ang damit ko? Paano na lang kayo ang ganito, ganyan, ganyan? Wala na akong pera, wala na akong damit. Bigla na lang sisingkin sa isip ko. Meron kasi mga ganun eh, magkukumit na ako, yes Lord! Gusto na ako magsilbi sa iyo Lord! Hanggang dumating ang mga panahon ng mga pagsubok, bigla na lang maiba ang isip mo na naman. Amen? Ganun ang mga tao eh. Paiba-iba ang isip. Sabihin mo ulit sa katabi mo, kung gusto mo nang sumunod sa Diyos, huwag ka nang lumingon. Ganito ang sinabi ng Biblia, kapatid, noon pa yan, sa mga panahon ng Israelita, linabas na sila sa Ehipto, kinuha na sila ng Diyos, binigyan na sila ng pagkain, binigyan na sila ng karne, lahat na nasa kanila na. Wala nang nagkulang pa sa kanila, pero ganito ang sinabi nila. Exodus chapter 16 verse 3. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh. Kami sa Ehipto, doon makakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang, sa wilderness, na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Noon, ang saya-saya pa nila. Uy, nakalakbay na tayo, kinuha na tayo sa kamay ng Diyos, nagpupuri sila sa Diyos sa loob ng 40 years. Hanggang dumating sa kanilang mga isip, hala, hindi pa lumaki ang church, ganito na lang siguro, no? Ano na kayo yung buhay ko? Paano na kayo ang negosyo ko? Bigla na lang papasok sa isip mo yun. Kaya sasabi ko sa iyo, kung kapag gusto mo nang mag-serve sa Diyos, huwag kang palingon-lingon. Yun yung tinatawag na commitment. Meron kasi tinatawag na yung subok-subok lang ba? Subok-subok lang. O, gusto na ako, Panginoon, mag-serve. Nung dumating ang panahon ng mga 3 years, 4 years, ay, ayaw ko na, Lord. Gusto na ako magtrabaho na naman. Amen. Ganon lang mga nangyari sa Ehipto noon. Hallelujah! Huwag natin tularan yun. Mga Bilang chapter 11 verse 5, mabuti pa sa Ehipto doon. Sila sabi daw, hihingi lang ng isda at naalala ba ninyo ang pipino
pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin doon. Sabi nila sa mga kapatiran nila, tingnan mo, nandito tayo sa ilang. Ang kinakain lang natin, ganito, ganyan, ganyan. Pero samantalang, doon tayo sa Ehipto, yung kinakain natin, pakwan, sibuyas, mga ice cream, mga ganito. Di ba kung may trabaho tayo noon? Ang dami-dami na makakain natin. Doon tayo sa 7-Eleven, sa McDo, sa Jollibee, sa Chowking. Samantalang ngayon, kainan tayo ng gulay dito. Darating sa isip ko yung tinatawag na yung bang sawa ka na sa pagpupuri sa Panginoon at bigla na lang sa isip ko na ayaw ko na. Kaya meron akong ipapakita sa inyo na verse sa pagsalusaluhan natin na kung gusto mo na talaga sumunod sa Panginoon. Kagaya sa buhay ko ba? Gusto niyong maging ganito ang buhay ninyo sa akin? Hindi na ako lumingon. Yung buhay ko na meron na akong trabaho, hindi ko nalilingon yun. Kasi gusto ko nang sumunod sa Diyos. Hindi ko nalilingon yung pamilya ko. Iniwanan ko na yun. Sinabi ko na lang sa kanila, pagpalain sana kayo ng Diyos. Pero kung lingon ng lingon ka sa mama, papa, ate mo, maka-Diyos-Diyosan mo. Amen? Ito sinabi ng Diyos, gusto mo nang sumunod sa Diyos. Kasi darating ang panahon din sa buhay mo. Kasi dumating din sa punto sa buhay ko na sinabi ko na, Lord, gusto ko nang sumunod sa iyo. Gusto ko nang sumunod sa apak mo kahit saan ako dalhin, Lord. Lord, ito na, Lord, Jesus Christ, yung buhay ko, ibigay ko na sa iyo. Ganun dapat ka mag-isip kung gusto mo nang sumunod sa Diyos. Amen? Sabi ng Biblia, Lucas chapter 9, verse 57 to 62. Samantalang sila'y naglalakad, si Jesus Christ naglakad kasama yung mga disciple. May isang lalaking lumapit at sabi kay Jesus, kasi si Jesus, noong panahon na yun, habang naglalakbay siya, nakikita na yung mga tao, grabe yung kapangyarihan ng Panginoon. Pinagaling niya yung mga bulag, yung mga pilay, pinayos niya yung mga buto, yung mga patay na buhay. Namangha yung mga disipulo sa kanila. Amen? Sa kay Jesus Christ. At ang sabi nila, gusto kong sumunod sa iyo, Panginoon. Gusto kong aapak, gusto kong magaya ang ginawa mo, Lord Jesus Christ. Kaya nagdesisyon sila, lumapit ang lalaki at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pupunta. At ang explanation ng Diyos, ito, ganito. Sige, gusto kang susunod sa akin, pero siguro nabasa ng Diyos ang puso niya. Baka pagdating ng panahon, susunod ka sa akin, wala kang matirhan, mangungupahan ka lang doon ka, sakali matutulog, baka hindi mo kaya yun. Kaya inunahan na sa ng Diyos. Sabi niya, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat. Yung fox ba? Doon siya matutulog yung fox. At may pugad ang mga ibon, may tahanan ng mga ibon. Ngunit ang anak ng tao, wala man lamang mapagpapahingaan. Pag-evangelist ka, tingnan mo yung buhay ko, di ba? Minsan, naninirahan lang ako kay Brad Rex. Kay Sir Dante, kung minsan, naninirahan ako kay Brad Ray. Saan ako mapunta? Doon ako maninirahan. Amen? Walang tunay na tira ko. Minsan na, nagtatravel ako ng motorsiklo, andun lang ako natutulong sa gasoline station. Habang nag-evangelize ako ng mga security guard. Kapag susunod ka sa Diyos, i-count mo ang cost na mangyayari sa buhay mo. Amen? Hindi lang na, Lord, gusto kong maging Lord, evangelist, gusto kong maging pastor. Kinakailangan mo kapatid na tingin mo ano ang mangyayari sa unahan sa buhay mo. Hindi lang biro yun. Ito yung tinatawag na yung pag-ibig mo na ay ibuhos mo na sa Panginoon. At sabi naman ng isa, kasi marami nang sumusunod sa Panginoon, Lord, susunod ako sa iyo, Panginoon, dahil nga makapangyarihan ka, ikaw na ang Diyos, naniwala na sila. Sabi na, sumunod ka sa akin, sabi ng Diyos. Ngunit, sagot ito, Panginoon, sabi niya, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sabi niya, Lord, susunod ako sa iyo, Lord. Pero lilingon mo na ako kasi ilibing ko muna ang ama mo. Daming mga dahilan ba? Amen? Kapag gusto ka nang sumunod sa Diyos, sumunod ka na. Huwag ka ng lingon pa. Sabi pa niya, Lord, teka lang kasi mahal ko ang ama ko, gusto ko sanang ilibing siya. Pagkatapos ng isang week, susunod na ako sa iyo. Sabi ng Diyos, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Hallelujah! Isang tao pa sumunod sa kanya.
Sabi niya, maisa namang nagsabi sa kanya, ito naman yung isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ako, Lord, susunod ako sa iyo. Ngunit hayaan ninyo, magpaalam muna ako sa aking pamilya. Lingon-lingon ng pamilya niya. Teka mo na, Lord, magpaalam mo na ako kay Mama, magpaalam mo na ako kay Papa, kay Uncle, kay Lolo, at ako'y susunod sa iyo. Sabi ng Diyos, at ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Araro lingon ka na naman dun. Baka meron akong kwan dun. Kinakailangan, bayaran ko muna yung kuryente. Gusto ka nang sumunod sa Diyos, huwag ka nang palingon-lingon pa ng mama mo, papa, ati, may panindigan ka, may paruganan ka sa lahat ng sinasabi mo. Amen? Ganon ang pagsunod ng Panginoong Diyos. Di ba, nagsimula kang mag-araro. Ibig sabihin, nag-evangelize ka. Simula ka nag-araro, nagtanim ka ng puso ng mga tao. Inararo mo ang mga babato, mga puso ng mga tao. At panaylingon ka naman. Sabi ng Diyos, ayaw ko ng mga ganon na mga taong anak. Gusto kong sumunod ka sa akin. Amen? Tingnan mo lang yung buhay ko, pag-aralan mo. Amen? Mateo chapter 16, verse 24 to 20. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi ka pa gusto mong sumunod sa Diyos kasi nga, meron ka pang mahal sa buhay. Sino mang nagnanais sumunod sa akin, hallelujah, ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Sige Lord, bahala ka sa buhay ko. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Yung mga problema, mga pag-uusig, sige, dalhin mo yan. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakamit nito. Sabi ng mga disipulo, naintindihan nila, sige Lord, bahala na yung buhay ko. Ipahayag ko ang iyong mga salita. Kahit buhay at kamatayan man ang kapalit, babarilin ka man o tatabakin ka man yan, kukulong ka man, basta Lord, sumunod ako sa iyo. Ano nang isip nila ba? Hindi ko naman sinasabi na kayo lahat magiging pastor. Amen? Ang gusto ko lang iparating sa inyo, yung kung gusto ninyo talagang sumunod sa Panginoon, na kailangan ninyong isipin niyo muna. Amen? Kung kaya ba ninyo o baka hindi pa kaya. Kasi pag bandang huli, baka maiba yung isip mo, lalo kang magkasala sa Panginoon. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Makuha man niya ang lahat ng pera, ari-arian, lahat ng lupa, pera mo. Makamit mo man lahat, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili sa impyerno. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Makamit mo man ang sanlibutan, pero yung kaluluwa mo, sa impyerno. Sabihin mo sa katabi mo, kung gusto mo nang sumunod sa Diyos, iwanan mo mama mo. Pero mahal mo pa mama mo. Mahal mo pa ate mo. Mahal mo pa lola mo. Mahal mo pa anak mo. Lingon ng lingon ka sa anak mo. Lingon-lingon ka sa ganon. Sabi ng Diyos, hindi ka karapat-dapat sa akin. Mateo chapter 10 verse 37 to 38. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi ka karapat-dapat tawaging disipulo ng Diyos. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi magpasaan ng kanyang cross at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Punto por punto ang Panginoon. Yan ang sinasabi ng Diyos. Mahal mo pa ang ama mo kaysa akin. Mahal mo pa ang anak kaysa akin. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Kinakailangan mo pang palaguin ang iyong pag-ibig sa akin. Kulang pa. Ganito pa pag-ibig mo. Tignan mo yung buhay ko. Mas inibig ko pa ang Diyos. Hindi ka pwedeng maging hadlang sa buhay ko. Kinakailangan kong magpatuloy. Hindi ako lilingon sa iyo. I-pray na lang kita. Dahil ayaw mo makinig sa Diyos, kinakailangan ko din magsikap upang marating ko ang kalamitan. Amen? Bahala ka sa buhay mo. Basta i-pray na lang kita. Kasi panay lingon ka, kagaya ng asawa ni Lot, doon ka, yung impyerno, kasama ka. Buunawin na nga ang Diyos eh. Sabi ng Diyos, lumayas ka na, alis na dyan. Lucas chapter 14 verse 25 to 33. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao.
sumama. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit kaysa akin." Kung gusto mo nang sumunod sa Diyos, mga kapatid, tandaan mo ang mga bersikulo na ito. Bago ka magdesisyon na sumunod sa Diyos, para bang gumawa ka ng sariling bahay mo? Di ba? Paano ba gumawa ng sariling bahay? Ano ba ang una gawin mo para gumawa ng bahay? Hindi ka ba mag-sketch? Ilan yung gagastusin? Ilan yung square bar na gagamitin natin? Ilan yung yero na gagamitin natin? Ilan yung sako na simento gagamitin natin? Ilan yung ilaw na gagamitin? Ilan yung buhangin? Ililista mo yan. Amen? Ikwenta mo ilan yung gastusin. Amen? Nasa mga 300,000. Amen? Siguro, maliit na bahay, mga 200,000. Sabihin na natin, kubo-kubo lang, mga sa 80,000. Kwentahin mo yun. At gusto ng Diyos sa buhay natin. Kung gusto ka nang sumunod sa Diyos, ikwenta mo ang mangyayari sa buhay mo sa pagsunod mo sa Panginoon. Uusigin ka, mama, asawa mo, uusigin ka, papa, usigin ka, isipin mo muna. Isipin mo muna kung ganito ang mangyayari sa buhay ko. Kaya ko na ito. Siguro kung darating man sa buhay na usigin ako, anak ko man ang uusig sa akin, kaya ko ito. Sabi ng Diyos, ang hindi nagpasaan ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, meron bang nagbabalak dito na gumawa ng isang bahay? Gusto ba ninyong gumawa ng bahay? Ikaw, Brad, gusto kang gumawa ng bahay doon sa Taytay? Anong gawin mo? Hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwintahin kung kano ang nagagastos niyang upang matiyak kung may sapat siyang pera para mapatapos ang kanyang ipatayo? Sabi ng Biblia. Hindi mo ba kwintahin yun? Ilan yung bakal, ilan yung simento, ilan yung buhangin, ilan yung pako, ilan yung mga... Kwintahin mo yun, uupo ka, iisipin mo yun. Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain. Siyempre, kukutyain ka. Gawa-gawa ng bahay, hindi man lang matapos. Sabi mo na gawin mo yung bahay na hindi mo pala natapos yan, tawanan ka. Amen? Ang nagawa mo lang, pundasyon. Akala nila tapusin na, ang dami na, pero hindi mo natapos. Kutyain. Siya'y kutyain lamang ng lahat ng makakita nyon. Sasabihin nila, ang taong ito, nagsisinungaling, magtayo, ngunit hindi naman maipatapos. Spiritually speaking, kung tayo bilang Kristiyano, kung gusto nating mag-serve o maging alagad ng Diyos, kinakailangan tapusin natin. Amen? Tapusin natin. Ano man ang mangyari sa buhay natin, ano man ang mga pang-uusig, huwag tayong lilingon. Balik na lang muna ako, wala na akong pera, ganito. Amen? Sabi dyan, o sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna maupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya. Yung hari, tinitingnan niya, ilan ba yung tao doon? 50,000, samantalang 100,000 tayo. Pag-aralan nila, pinaplano, amen? Gamit ang 10,000 niyang kawal na sumugo pa sa kalaban na may 2,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawang upang makipagsundo. And verse 33, gayon din naman, hallelujah! Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Kapag ikaw din susunod sa Diyos, kinakailangan talikuran mo ng lahat. Amen? Tinawag ka talaga ng Diyos. Gusto mo talagang magsilbi sa Diyos. Sige. Anak, talikuran mo yan lahat. Sumunod ka sa akin. Ano ba ang desire mo? Ano ba? Gusto ka nang sumunod sa Diyos. Hindi ka na yung isip mo ba? Malipat-lipat. Sige muna. Dito muna ako. Dito nagsawa na naman. Balik na naman ako. Hindi ganon dapat, kapatid. Amen? Gusto ka nang sumunod sa Diyos. Focus mo ang sarili mo sa Panginoong Diyos. Kung iba-iba ang isip mo. Amen? Sabi diyan, talikuran mo ng lahat. Paano na yan ang buhay ko, Pastor? Ganon din ang nangyari nung panahon
nung tinawag na ang isang mayaman na tao. Ganon din. Mayaman siya. At ang ganito ang sinabi ng Diyos. John chapter 8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ganun, susunod ka, magiging example ka sa buong mga tao. Parang ang buhay mo na si Jesucristo. Amen? Mahirap din ang buhay mga kapatid, pastor, pero alam ko na ang Diyos ang siyang nagpro-provide sa mga pastor. Iingatan niya yan. Sasanggalan niya yan. At malaki ang reward dyan sa langit. Kaya pinili ko ang task na maging pastor, evangelist, kasi pagdating ng panahon, doon mo makikita sa kalangitan, mga kapatid, ang tunay na mga mayayaman. Sasabihin ng mga mayayaman doon sa langit, akala ko si Henry C. pa rin ang mayayaman. Ito pala yung mga nasa mga merkado, nasa mga public places na nagsasalita, inuusig sila pa yung mga totoo, mga hari, mga mayayaman. Ano na mangyayari sa'yo? Ay sabi niyo, magtupok kayo ng kayamanan sa langit. Pagdating ninyo doon, ganyan lang kayo, mga kagaya ng makikita natin dito ba? Kung may mga mayayaman na makikita natin sa Manila, hindi ka makapasok doon kasi yung bahay nila, mayayaman doon. Ganun din mangyayari doon. Doon, walang inggitan na. Doon, may exclusive doon na sa mga taong mayayaman. Ano ang ginawa nila sa Diyos? Kaya naintindihan ko ang lahat. Sabi ko, Lord, bahala na yan. Kasi surrender na ako sa Panginoon. Surrender, gusto na akong sumunod sa Diyos. Lord, gusto na akong susunod sa iyo. Hallelujah! John chapter 12 verse 26. Ang naghahangad maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. Saan man ako naroon, ay naroon din siya. Paparangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Hallelujah! Paparangalan. Ato ang anak ko. Lahat ng pastor, lahat ng mga evangelist, lahat ng mga apostoles, lahat ng mga propeta, lahat ng mga missionary, lahat ng mga taong naglingkod sa iyo, mga persecuted, harap yun sa Diyos. Paparangalan ka ng Ama ayon sa ginawa niya dito sa lupa. Ginawan ko itong pastor na ito ng 3 churches at siya yung namamahala. Glory to God! Ganun din kayo kapatid. Mga evangelist ang mga tawag sa inyo. Kayo ay naghahayo at sasabihin doon kayo sa isang line ng mga evangelist. Ito yung anak ko. Niligtas niya ang maraming mga bata. Paparangalan ka ng Diyos. Hallelujah! Iba't iba yung mga rewards natin. John chapter 15 verse 4. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Kaibigan ka ng Diyos. Hindi lang ka tinuring anak, kaibigan. Hindi ko na kayo ituturing mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, ituturing ko kayong mga kaibigan. Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa iyo. Hiniram ko kayo upang kayo'y hubayo at magbunga at manatili ang iyong bunga. Pinili ako ng Panginoon, anak. Pinili kita upang magbunga ka. Sa gayoy, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa iyo. Ito ang utos ka sa iyo, magmahalan kayo. 1 John chapter 2 verse 3 to 6. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakilala ko siya, ngunit hindi naman sinusunod ang kanyang mga utos, ay sinungaling. Wala sa kanya ang katotohanan. Napakahirap yun. Sabihin mo sa Panginoong Diyos, doon sa harap ng Panginoon, Lord, sinusunod ko ang utos mo at ang hukom ng Diyos sa iyo, ngunit hindi sinusunod ang kanyang mga utos. Alam niyo ba ang utos ng Diyos sa inyo? The greatest commission, commandment, love the Lord Jesus Christ. Diba? Love your neighbors yourself. At isa sa mga sinabi ng utos, noong siya ay inakyat doon sa ulap, ano ang sinabi niya? You will be my witness.
Sabi ng Diyos, go and make disciples of all nations. And lo and behold, I will be with you to the very end of the age. Amen? Yun ang sinasabi ng Diyos. Go! Maghayo ka! Kaya sinunod ko ang utos ng Diyos. Punta ako dito sa Manila. Napunta ako dun sa iba't ibang lugar. Kasi, yun ang utos ng Diyos. Kasi by God's grace, malalim yung pagkakaintindi ko ng salita ng Diyos, kaya nagkaganito ang buhay ko. At kung meron man sa inyo na gusto niyo yung tularan ang hakbang ko, ito ang aking encouragement sa inyong lahat, mga kapatid. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas. Yun yung totoong pag-ibig mo. Sa ganito, nalalaman natin, tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing na natili siya sa Diyos, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Mga kapatid, ganito talaga ang buhay ko. Kasi isa lang ako sa mga binigyan ng chance ng Diyos. Ang chance ng Diyos sa akin, hindi ko na sinayangan. Dahil patay na sana si Pastor JD ngayon. Sasabihin ko sa inyo, patay na sana. Maraming beses akong muntik nang namatay. Pero nung last na beses akong muntik nang namatay, sinabi ko na sa Diyos na, Lord, bigyan niyo ako ng chance, Lord, mabuhay dito sa lupa. Kasi kung buhayin niyo lang ako, Panginoon, maglilingkod na ako sa iyo. Kaya ito ang buhay ko ngayon. Yan yung pagmamahal ko sa Diyos. Bilang bagong buhay na si Pastor JD, ginawa ko ang lahat para lang maibahagi ko sa inyo ang salita niya. Amen? At hindi na po ako lumilingon. Hindi na ako lumilingon. Kapag tinawag ka ng Diyos, huwag ka nang lumingon pabalik. Tuloy-tuloy na yan, kapatid. May nag-offer sa akin na trabaho. May nag-offer sa ganito na mga napakaliging milyon. Tatawanan ko na lang yan, kapatid. Brad, ay maraming salamat. May pera ka. Smile lang ako. Pero tuloy-tuloy na ang aking paglalakbay dito sa lupa. Hindi na ako lilingon. Kung kayo gusto ninyong apak sa Panginoon, hindi naman tayo lahat maging pastor. Hindi naman tayo lahat maging evangelist. Lahat ng missionary. Mga kapatid, ang gusto po ng Panginoon na huwag lang kayong lumingon ng lingon kung gusto ninyong mag-serve sa Panginoong Diyos. Amen? Huwag kayong babalik sa sanlibutan. Huwag kayong babalik sa kasalanan. Huwag kayong titikim ng alak. Huwag na kayong titikim ng mga droga. Huwag na kayong ano bang ginagawa mo, mga kapatid, noon. Babalik ka sa sanlibutan na ginawa mo. Huwag na. Tuloy-tuloy na, mga kapatid. Ganun kasi yan ang buhay ng Kristiyano eh. Minsan, naglalakbay tayo, sabi ni Apostol Paul. Race, di ba tingnan mo yung race? Malayo pa ang finishing line. At sabi ni Apostol Pablo, siya din nagre-race, naglalakbay. At makakamit na niya ang gantimpala prize. Pero, ayaw niyang gusto ma-disqualified ka siya. Patuloy lang siya. Lahat tayo, kapatid, nagre-race. Amen? Pero, hindi kasalanan na yung bang napapagod ka. Hihinto ka ba? Yung iba naman, patuloy naman. Kinakailangan, minsan, ganun ka lang. Okay, nadadapa ka kasi, ang sakit na. Sakit na. Nadadapa ka sa kapatid mo na medyo mahina yung pananampalataya. Nagkasala siya. Ayaw ko na magsimba. Makasalanan tong tao. Ang gawin mo, kapatid, bumangon ka. Papagpag mo lang. Diretso na naman. Kung napapagod ka, Lord, bigyan ako ng lakas, Lord. Ganun ang buhay Kristiyano, kapatid. May iba na, ayun na sa race. Talikod na ako. Balik na sa sanlibutan. Kaya gusto ng Diyos, patuloy lang. Kung napapagod ka, anak, narito lang ako. Mararating mo na ang promise land. Mararating mo na ang kalangitan. Amen? Mararating mo na yan. Kunting pag-uusig lang yan, anak. Pagdating mo, wala nang pag-uusig sa aking kaharian. Tataas kita, anak. Gawin kita ng aking kaibigan. Amen? Ituon mo ang iyong mga pag-isip sa makalangit na mga bagay. Kung nakita mo kapatid mo na parang ayaw na niya, Brad, patuloy tayo, malapit na finishing line, Brad. Kaya natin, malapit ng rapture. Brad, ayaw niya. Kung ayaw niya magbago, bahala ka sa buhay mo. Tuloy ka. Ganun ang buhay Kristiyano, kapatid. Siya, sabi ko sa inyo. Nagpabaksin siya, bahala ka sa buhay mo. Pinili mo yan. Pinili mo ang kasalanan at tanggapin mo ang kaparusahan mo.
Ako ay maglalakbay. Isa-isa kayo hahatulan ng Diyos ayon sa ginawa ninyo. Kasi doon sa langit, hindi mo na masasabing ama mo at anak mo kasi nga mga brothers and sisters na tayo doon. Amen? Wala na. Lahat bago na. Bago na. Patuloy lang. Sige, karating na lang tayo na. Manalangin tayo. Ganoon ang Kristiyano. Amen? Huwag ka lang lilingon. Kung may natumba doon, tulungan mo lang. Kung ayaw niya, sige, patuloy. Hallelujah! Sana po naintindihan po ninyo ang napakagandang mensahe na pinarating ni Lord Jesus sa inyo. Sa lahat po na nakikinig ngayon, sa buong mundo, from Church Ruwak, Church Emmanuel, nanalig lang po sa Panginoon. Darating din tayo dyan sa finishing line. Malapit na po ang pagbalik ng Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, kapatid, huwag kayong manghinaan ng loob. Be courageous sa mga tao po na dyan na nakikinig ngayon. I pray na palakasin po kayo ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Narito po ang pastor ninyo. Tularan niyo po siya na kahit anumang nangyari sa buhay niya, patuloy lang nangaral ng salita ng Diyos at ganun din ang gawin ninyo. Hallelujah. Mag-Bible study, mag-evangelize kayo. Hindi kayo tinawag lahat ng pastor. Ngunit ang gusto ng Diyos, huwag lang kayo bumalik doon, mawala ng lakas, mawala ng pag-asa. Patuloy lang po kayo. Humingi kayo ng Espiritu Santo. Lord, palakasin niyo pa ang Panginoon. Mga kapatid, bigyan po natin ng panahon ng Diyos sa buhay natin. Hayaan natin siya na mag-usap po sa buhay natin. At siya lang ang ating pagsasambay. Yes, Lord. Sambahin po natin ang Diyos sa Espiritu. O Panginoon, mga kapangyarihan sa lahat, kami po lubos na papasalamat po sa iyong mga mensahe po. Napakaganda, Panginoon. Pakinggan sa aming mga puso, Panginoon. Napapasalamat po kami, Panginoon, na tinanim mo sa aming puso, Lord, ang pagiging tapat, faithful, Panginoon Jesus Christ. Napapasalamat din kami, Panginoon, sa presensya mo na nagpapalakas sa amin. Hallelujah. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo na Jesu Cristo, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, na kayo po ay nagbigay ng iyong buhay sa krus, sa Golgotha, at pinatawad niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan at kasalanan. Maraming pong salamat, Lord, sa paalala, sa pagdidisiplina, sa paghikiyakat sa aming Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, sa iyong gabay, patnubay, sa binigay mo sa amin ng successful Sunday service, Panginoon. Lord, Panginoon Jesu Cristo, kami po ay lubos po, Panginoon, at pakumbaba ngayon sa harap mo. At Lord, kayo na po, Panginoon, ang bahala sa buhay namin. Tinataas na namin, Lord, ang aming mga kamay at nagsasabing surrender na kami, Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala po kayo. Hallelujah. Kaya Lord, kayo na po ang bahala sa lahat po ng aming mga pamilya, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, sa lahat po, Panginoon, ng trabaho namin, Lord, kayo ang magpapala. Kayo ang magpapala sa lahat po ng negosyo, Lord. Kami po, Panginoon, ay nananalig lang sa iyo, Panginoon, dahil kayo ang makapangyarihan na lumikha sa langit at lupa. Lord, napakadali lang po ninyo gawin ang isang dukha na maging mayaman. Hallelujah. Sinusubukan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Kung kami po ba ay manalig sa iyo, O Diyos, Lord, o doon sa sanlibutan. Hindi namin hinahangad na maging mayaman, Lord. Hindi namin ito hinahangad gusto maging mayaman doon sa langit, Panginoon. Yes, Lord, ang gusto lang po namin, Lord, na kayo po, hallelujah, Jesus Christ, ang siyang magbigay po, Panginoon, ng mga biyaya sa aming buhay, Lord. Lord, tulungan niyo po ang aming mga kapatiran kayo, Lord, na naghihirap, Lord. Meron po silang mga pangangailangan, hallelujah. And Lord, ibuhos mo po sa kanila, Lord, kung sino mo po ang gamitin ng mga kapatiran, Panginoon, para itustusan ang kanilang gastusin at pangangailangan. I-bless niyo po ang bawat isa po sa amin, Lord. At magkaroon po kami ng biyaya, blessing, Lord Jesus Christ, Lord. Sa mga tao po, Panginoon, Jesus Christ, na nakikinig ngayon sa iba't ibang sulok ng mundo. Hallelujah, pagpalain niyo ang bawat isa po na nakikinig ngayon sa iyong mga salita, Lord. And Lord, Panginoon, sa amin po mga kapatiran, hallelujah, ngayon, Lord, sa Church Ruwak, nakasalukuyan din sila, Panginoon,
nagpupuri at nakikinig sa iyong mga salita. Lord, ibuhos mo din ang biyaya sa kanilang mga buhay. At Lord, lalo na sa kanilang pangangailangan, Lord, tununin mo. Hallelujah. And Lord, I pray, Lord, sa buong church ng Maranatha, Lord, bigyan mo sila ng pusong magpakumbaba, Panginoon. Lord, puso, Panginoon, naging tapat, Panginoon, sa iyo. Malakasin mo ang mga kapatiran ng doon, Lord, na naghihina, nalulong pa sa bisyo, sa mga tali ni Satanas, pakawalan mo na sila. Hallelujah, Lord. And Lord, dito sa amin, Lord, sa Emmanuel Church, buksan niyo po ang kalangitan sa langit, Lord, at ibuhos niyo ang pagpapala, Panginoon. Lord, na magkaroon kami ng mga maraming pagkain dito, Lord, sa Church Emmanuel. At lahat po ng mga young people ngayon, Lord, na nandito, hallelujah. Lord, gamitin niyo sila, Panginoon, dahil sinabi mo, Lord, sila ang iyong mga lakas, Panginoon. Lord, and I pray, Lord, na bigyan niyo po sila ng lakas pa, Panginoon, para mag-evangelize, Lord. Mag-desire sila, Panginoon, na sila ay magiging kalugod-lugod mo sa harap mo, hallelujah. Bigyan mo sila ng katalinuhan, Panginoon, na maging parang ni Daniel, Panginoon, noong panahon, Lord. Jesus Christ, Lord, sa mga, and Lord, sa aming mga kabataan, Panginoon, na nandito, Lord, palakuin mo ang iyong mga anak-anak, Lord, na magiging young people sila pagdating ng panahon, Lord. At gamitin mo sila sa pag-evangelize, Lord, ng mga bata, Panginoon, Jesus Christ, Lord. Gamitin mo sila na maging liwanag sa kanilang mga magulang. At Panginoon Jesus Christ, Lord, huwag mo hayaan na sila'y mapakulahan, Panginoon, ng kaaway at mapahamak. At Panginoon Diyos, salamat po, Panginoon, sa lahat ng iyong binigay sa amin dito, Lord, sa Church para Emmanuel, Maranatha at Rua, na binigyan mo kami ng masaganang Sunday service. Lord, sa aming prayer and fasting, Lord, tinatapos namin ito, Lord. Hallelujah, Panginoon. Salamat po kayo sa kalakasan, Lord. Pagpupuri ngayon, Panginoon, tinataas namin ang aming buhay ngayon, Lord, sa iyo, Lord, at sa buhin mo, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, ang aming pinag-worship sa iyo, sa aming ginawa, Lord, at pagpupuri sa iyo, Lord, magiging isang kalulog-lugod ito sa panal mo ng indong. Hallelujah. At maraming pong salamat sa lahat, Lord. At tinataas namin ang lahat sa iyo lamang ang papuri. Pasasalamat, to God be the glory. Hallelujah! Glory to God. Amen. Pagpalain sana kayo ng Panginoong Diyos.